Yan, good day mga kataktik. Magandang araw sa inyong lahat. At ngayong third week mula nang tayo ay nag-proning ng Brazilian Hybrid Season 3, mag-apply tayo ulit ng liquid fertilizer. At ito, nilagyan natin ng malunggay, balat ng saging at naglagay din tayo ng balat ng lemon. Yan, didilig natin mga kataktika. Ito sa ating puno ng Brazilian Hybrid na ubas. Yan mga kataktika, kasi yung ugat niya nandiyan na sa ilalim. Yan, babasahin na rin natin yan dyan. Okay. Yan mga kataktika. Gawa natin sa gilid kasi dito naglabas na rin siya ng bunch. This time, yan, naglabas pa siya ng maraming mga rotting cane at bunch. Yan, at kahit na umuulan-ulan, hindi apektado ang ating ubasan. Sabi nga, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Yan, identify na yung mga bunch. At mas tumoble yung bilang niya ngayong season 3. Magandang araw mga kataktika. Yan, medyo maulan na. Pero ngayong season 3, sa third week ng ating Brazilian Hybrid pruning, ayan na, at naglalakihan na yung mga bunch. Ngayon, ang maganda rito mga kataktika, hindi na direct na maapektuhan ng ulan ng ating ubas. Nilagyan na natin ng transparent na bubong. Ayan. Mas marami ito mga kataktika kumpara doon sa season 2. Mas marami siyang nilabas ngayon ng mga bunch. At eksakto na 3 linggo mula nang tayo ay nag-pruning. At hindi na mga kataktika, naglabas na siya ng mga bunch at tuloy-tuloy na lumalaki. Update ko kayo ulit mga kataktika sa mga darating pang linggo. Don't forget to like, share, and subscribe. Yan, magandang hapon mga kataktika. At ngayong week 6, mula nang tayo ay nag-pruning, yan, susuportahan uli natin ng chicken manure fertilizer ang ating Brazilian Hybrid na ubas upang masuportahan ang paglaki ng mga berries natin. So muli mga kataktika, 3 weeks ang epekto ng chicken manure fertilizer, pero tatandaan, ang ilalagay nyo lang ay yung dried na para hindi ma-damage ang inyong mga halaman. So ito, susuportahan natin mga kataktika ng chicken manure fertilizer. Yan, at ibalik natin yung mga yung balat ng saging para maging additional fertilizer dito sa ating ubas. So ito mga kataktika, ngayong week 6, tinatanggal natin yung mga sucker. Ito yung mga usbong na tumutubo dyan sa ating baging ng ubas. So tatanggalin natin yan. Ang ititira lang natin ay yung pinaka-main na vine ng ubas. At ang purpose natin dito, para yung nutrients ng makukuha ng ating mga dahon ng ubas ay direktang pakinabangan
ng bunga ng ating mga ubas o yung ating grapes berries. At sa ganun din, hindi masyadong kakapal yung ating tanim na ubas dahil wala namang pakinabang yung mga berries natin dyan sa mga usbong na yan. Isa pa yan sa kakain ng nutrients ng ating mga berries. So dapat mapupunta na sana yan sa paglaki ng berries pero mapupunta lang sa mga bagong usbong. Hindi rin naman natin papakinabangan yan dahil pag nag-pruning tayo, ang iiwan lang naman natin ay mostly o yung tatlong pinanggalingan ng dahon mula doon sa pinagputulan ng dating tayo ay nag-pruning. So mga kataktika, ang ginagawa natin, tinatanggal natin yung mga excess o yung mga saker o yung excess na usbong na tumutubo doon sa ating main na vine ng ubas. Yan. So makita nyo mga kataktika, hindi ganun kakapal yung ating tanim na ubas pero mapupunta yung sustansa niyan doon sa ating mga berry. So talagang gugupitin lang, iwasan nyo lang na maputol yung mismong usbong ha. Kasi lalabas parang na-pruning yan. Pero pag tinanggal nyo lang ay yung saker, ang kagandahan dyan, mapupunta na dun sa mga lumalaking berries yung nutrients na nakukuha nung ating dahon ng ubas. So mga kataktika, suporta uli sa ating pagpapalaki ng berries. Naglagay tayo ng chicken manure fertilizer at alam natin ang epekto ng chicken manure, nasa 3 linggo yan. So saktong-sakto papalaki yan kasi ang ating ubas ay ready to harvest na ng 4 months mula sa date ng tayo ay nag-pruning. So napakalaking bagay na ngayon maprotektahan natin yung ating ubasan sa ulan dahil nakakasira yan ng bunga ng ubas. At the same time, mabawasan din natin yung mga saker sa ganong pamamaraan ay direct na mapunta ang mga nutrients dun sa paglaki ng berries natin. So, makikita natin na papalaki yung mga berries, hindi maagawan ng nutrients. So, sikapin natin na matanggal yung mga suckers dahil yan ang magiging kaagaw ng ating berries. So, yan mga kataktika. Hindi siya ganun kasukal, hindi ganun karami yung usbong niya kasi nung una pinarami natin yung usbong dahil hindi pa natin alam eh. So unti-unti nalalaman natin na yung mga sucker once na may mga bunga na yung ating ubas ay kinakailangan bawasan at yan na nga ang natanggal natin ngayong week 6. So nag-start na tayo magtanggal niyan mula pa nung lumalabas yung mga bunch o yung mga lumalaki yung berry. So, yan. Ito yung mga natanggal natin na sucker dito sa sanga ng ating ubas. Yan. So, tinatanggal natin ito kasi aagaw ito sa nutrients ng ating tanim na ubas dahil may mga bunga na siya. Yan, pakita ko sa inyo. So, ito na yung update sa ating week 6 ng ating Brazilian hybrid na ubas. Yan. So, ang ginawa natin mga kataktika for the week 6, yan, tinatanggal natin yung mga sucker. Yan, dahil hindi naman makakatulong yan sa ating ubas. Sa halip, makakaagaw yan ng nutrients. So, tatanggalin natin yung mga sucker para yung nutrients na iwan lang dun sa ating bunga na ubas. Kasi mga kataktika, mas marami siyang binigay na bunga ngayon. Ayan. Mas marami siyang binigay na bunga ngayong season 3 ng ating pagpo-pruning. So dito mga kataktika, makita natin ang ginawa nating taktika dito
Dahil rainy season, nilagyan natin siya ng transparent roofing. Ayan, para hindi maapektuhan yung bunga ng ating mga ubas. At the same time, naglagay tayo ngayon ng chicken manure fertilizer para masuportahan yung pangangailangan sa nutrients ng ating tanim na ubas. At the same time, tinanggal natin yung mga sucker dun sa bagging ng ubas. So yan ang ating update ngayong week 6 mula nang tayo ay nag-proning ng ating Brazilian hybrid na ubas. Sana inyong naibigan. Kataktika, don't forget to like, share, and subscribe.